Alright, mula kay Melvs Castle mga kapatid, ayon kay Defense Secretary Gibo, no? Nagre-ready tayo mga kapatid kung sakasakali man na tayo ay gegerahin mga tol. Syempre kailangan natin maging handa, hindi tayo pwede matulog sa pansitan. Do ayaw natin yan mga kapatid Pero tulad nga ng lagi nating binibigay na example, 'di ba? Kailangan mo pa ring paghandaan kasi hindi mo kayang basahin o hindi natin mababasa kung ano ang takbo ng utak ng ibang mga bansa, lalo na yung mga komunistang bansa mga tol. Hindi natin alam kung ano takbo ng isip ng mga yan. Tulad lang sa isang establishment mga tol, meron tayong nakahandang mga security halimbawa, ayaw mo magkasunog syempre 'di ba? Pero meron kang mga naka-ready diyan, fire exit, meron kang mga naka-ready diyan na mga fire extinguisher, 'di ba? Tapos ayaw mo magkasakit, pero meron kang HMO, meron kang insurance. Dapat gano'n, 'di ba? Ayaw natin magkagera pero meron tayong mga sundalo, meron tayong mga kanyon, meron tayong mga missile mga tol. Kasi nga dapat ready tayo. 'Di ba gano'n? So itong panonoorin natin mula kay Melvs Castle mga kapatid. Huwag nating kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Kakapasok lang na balik, tumatahol na naman tong Chinese Foreign Ministry na sa ginagawa raw ng Pilipinas na pakikipag-alyansa ay tila binabalak nitong atakihin ang China. Nasisiraan na ata ng ulo tong si Mao Ning. Bakit China? Masama bang magsanay sa posibilidad na kayo ang umatake sa Pilipinas? Ayaw ata ng China ang handa tayo kung gegerahin nila tayo. Diba? Gusto nga nila alisin dito yung typhoon ng US di ba? Gusto nila alisin natin 'yon. Natatakot ata silang pakakawalan natin sa kanila 'yon. Loko-loko ba kayo? Ba't naman kami papasok sa gere? Di para namang ang Pilipinas niya, nagkumuha ng batong ipupokpok namin sa ulo namin, di ba? Paglilinaw pa ni Defense Secretary Gibo Teodoro, walang pakiang China sa pinagkagawa ng Pilipinas. Pero pag-amin ni Gibo sa akusasyon ng China, hindi kami ang magsisimula ng gera. Preparasyon lang to sa posibilidad ng digmaan. We prepare for war, any aggressive activity or intention of anyone to create trouble within our territory. So that is why we are embarking on Rehorizon 3 and we are actively entering into negotiations with like-minded nations to build up our capabilities to deter. And secondly, if you notice, the alliance-building efforts are precisely for deterrence. Diba? Precisely for deterrence. O yung kumbaga yung parang harang natin mga tor para maudlot yung kung ano man ang pinaplano ng ibang mga bansa na halimbawa China mga tol. Gusto nila tayong sakupin yung ating teritoryo, di ba? Nagpapadala sila ng napakaraming mga barko nila para tayo ma-intimidate, para tayo matakot. Diba? Sila nagbabanta na napupuno na daw sila, malapit na daw silang mapuno. Diba? Marami silang mga salitang ganun eh. So yung pakikipag-alyansa natin mga tol sa ibang mga bansa, yun ay parang bakod natin o deterrence nga sinasabi ni Gibo na para magdalawang isip sila. O teka, hindi natin basta-basta pwedeng galawin tong Pilipinas kasi marami silang mga kaalyadong bansa, di ba? At nasa Pilipinas nga yung kinakatakutan nilang Typhoon ballistic missile ng US mga tol. Gusto nilang alisin natin dito. Bakit? 'Di ba? Bakit? Anong dahilan ninyo para pakialaman kami rito? Gusto rin namin alisin ninyo yung mga barko ninyo sa West Philippine Sea. Bakit hindi niyo magawa 'yon? 'Di ba? Malinaw naman at ayon sa international law sa 2016 Arbitral Award at saka dito sa UNCLOS mga tol, dagat ng Pilipinas 'yan. EEZ ng Pilipinas yan, exclusive economic zone ng Pilipinas yan. Bakit andirito yung mga barko ninyo? Di ba napakalinaw yun? Di nga nila masagot yun eh. Di ba? O sabihin nilang hindi nila kinikilala UNCLOS, nakapirma sila doon. O sabihin nilang hindi nila kinikilala yung international law. Sabihin nilang wala silang ibang kinikilala kundi sarili lang nila. Mga loko-loko sila, di ba? Ganun lang yun. Because war is unthinkable, which we must really prepare for. Tama, di ba? Kailangan talaga tayo maghanda dyan.
Nasa Darwin, Australia kasi ang 4 na FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force. Dito para sanayin ang iba't ibang senaryo sa digmaan. Ang problema naman sa ibang mga pro-China rito, niloloko rin nila yung mga Pilipino nandirito, mga tol, lalo na yung mga utu-utong Pilipino. Ginugulo nila yung mga utak nun. 'Di ba? Ayaw natin ng gera, hindi natin gusto gera. Kaya ba ng Pilipinas makipaggera? So yung mga paghahanda pala sa gera, paghahanda pala yung mga pag-eensayo pala ng ating mga kasundaluhan, ng feeling pala ng mga loko-lokong tao din dito sa Pilipinas papasok na tayo sa gera. 'Di ba? So sa bahay pala mga tol, pag nag-uwi ka ng fire extinguisher mo, ibig sabihin masusunog bahay mo. Ganun ba ibig sabihin nun? 'Di ba? Ganun ba ibig sabihin nun? So pag bumili ka pala ng insurance ng halimbawa kotse mo, pag bumili ka pala ng insurance ng kotse mo, ibig sabihin babangga yung kotse mo. Ganun ba ibig sabihin nun? Kasi ganun yung datingan mga tol pag nag-e-ensayo yung Pilipinas, halimbawa meron tayong balikatan exercises. 'Di ba ang sinasabi nila, Pilipinas papasok sa gera? O 'di ba kung di ba naman mga may tagas ng toyo utak ng mga 'yon, mga tol? Napakasimple lang mga bagay na ganyan O pag bumili ka pala ng HMO saka life insurance, ibig sabihin may mangyayari sa'yo masama. Ganun ba ibig sabihin nun? My goodness. Yan ang tinatahol ng Chinese Foreign Ministry. Pero gaya ng paulit-ulit na sinasabi, hindi tayo ang nagsisimula ng gera. Pero kung tayo ang gegerahin, mas maganda nang handa tayong umatake pabalik ng China. Yun nga paulit-ulit natin sinasabi, kaya binibigyan din natin to ng reaction video Kasi meron ako isa pang napanood mga tol. Anti-government tong mga to isa pa 'di ba yung mga nagrarally na Marcos alis diyan, ayaw namin ng gera, 'di ba? Marcos alis diyan. Pero mo kung ewan ko kung saan nila napulot yung nila yung naratibo nila mga tol. So yung ginagawa ng Marcos government, hindi tayo pro Marcos mga tol, linawin lang natin 'yan. So ang ginagawa ng gobyerno natin na pagbili ng mga asset, 'di ba? Pagbili ng BrahMos missile, yung pakikipag-alyansa sa Japan, sa Amerika at sa iba pang mga bansa, 'di ba? Yung pagpalag natin sa China dahil inaapi tayo mga tol at inaagawan tayo rito ng dagat mga tol, para sa kanila pala pakikipaggera, papasok daw tayo sa gera mga tol. Sabi nung mga 'yon. Isipin niyo 'yun mga tol kung nasan napulot yung mga kokote nila. Kung saan napulot yung mga kokote nila, 'di ba? Nililin lang nila yung mga Pilipino mga tol para aklas sa ating gobyerno. So paano tayo magkakaroon ng kapayapaan niyan? 'Di ba? My goodness. Sa kalaban palang binabalak tayong sakupin. When trespassing aggressors are denying us our right to our own territory, threatening our ships and harming our soldiers, we are ready to respond swiftly with courage and firm resolve in defense of our sovereignty, in honor of our flag. Oh, 'di ba? In honor of our flag. Kaya nga meron tayong kanta 'Di ba? Sa mga manlulupig di ka pasisiil. 'Di ba? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Napakalinaw nun mga tol. Bata pa lang tayo, inaawit na natin yun every Monday pa nga, 'di ba? Sa flag ceremony. 'Di ba? Yun ang pambansang awit natin mga tol. Kung merong mga barko o bansa na papasok sa katubigan natin at hindi nila kikilalanin yung ating karapatan sa katubigan na yan, for example na lang mga tol dito sa West Philippine Sea. 'Di ba? Hindi naman tayo nagdeklara niyan mga tol Hindi naman natin inangkin yan ng imaginary line lang Well, may karapatan tayo diyan bilang isang bansa mga tol. 'Di ba? Bilang isang bansa may karapatan tayo diyan at binigyan tayo ng 200 nautical miles kaya nga nagkaroon ng batas sa kadagat para hindi mag-agawan ng mga bansa Binigyan tayo ng kanya-kanya nating bahagi para di na tayo mag-agawan Para maiwasan yung tensyon at gera, 'di ba? Kasi ang bawat bansa mga tol wag na tayong tumaas sa scale ng bansa. Bawat tao, dalin mo sa isang lugar tapos walang umiiral na batas. Kanya-kanyang bakod 'yan. Sa mga lupa, kanya-kanyang bakod 'yan. 'Di ba? Babakuran nito malaki, babakuran nito malaki. Tapos teka hanggang diyan ka lang, hanggang dito lang ako, mag-aaway na sa lupa 'yon, magbabarilan na 'yon mga tol, 'di ba? Nangyayari 'yan sa totoong buhay. Tao sa tao pa lang yan mga tol, agawan ng lupa, humahantong sa marahas na engkwentro. Dito pa kaya mga tol, dagat. Kaya nga nagkaroon ng batas United Nations Convention
on the law of the sea. 'Di ba? Kaya nga nagkaroon ng batas eh. Ang problema mga tol, yung isang bansang nakapirma doon, pumirma, hindi naman niya ginagalang yung batas na yun. Meron tayong 200 nautical miles pero kung pumasok sila rito sa EEZ natin, parang wala lang. Tapos yung mga sundalo nating maghahatid ng supply, mga mangingisda nating mangingisda sa dagat natin, hinaharas nila. 'Di ba? Napakalinaw niyan, ang dali-daling intindihin, hindi mo kailangan maging attorney para diyan eh. Yan din ang nilinaw sa isa sa piloto ng Philippine Air Force. Hindi ito patama sa China, pero kung iniiyak-iyak nila to, wala raw paki dito ang Philippine Air Force. Pero ba't kaya takot na takot ang China dito? Napakalakas naman ng kanilang pwersa. O baka naman walang ibubuga ang kanilang masasakyang pandigma. Sa mga nangyayari ngayong issue o concern, lalo na sa ating rehiyon, ito ay hindi directly involved doon sa issue na ito. Dahil wala pa man iyon, matagal na tayong lumalahok sa mga ganitong exercise. Kaso nga para sa kanila mga tol, yung ginagawa ng Pilipinas laging kontra sa kanila mga tol. 'Di ba? Laging ganun ang iniisip nila. Ang gusto nga kasi nila mga tol, yung mga sundalo ng Pilipinas nagpapalaki lang ng tiyan. Ayaw nilang makikitang nag-exercise samantalang parang hindi naman nila ginagawa 'yon, 'di ba? Sila nga paulit-ulit ang simulation nila eh. 'Di ba? Sa mga disyerto nga nila maggagawa sila ng replica ng mga barko ng halimbawa, aircraft carrier ng Amerika, gagawa sila ng replica nun tapos pasasabugin nila. Pero sila nga ginagawa nila mismo 'yun eh. Nagkataon lamang na ngayong taon na ito o iterasyon ng Pitch Black 2024, naglayo na tayo na sumali, nakasama ang ating mga eroplano. Ilang beses na tayong pinagbabantaan ng China na pag pinagpatuloy natin ang resupply mission, magkakagulo raw. Pero sa utos na ni Pangulong Marcos, tuloy at deadmahin nyo ang pagbabanta ng China. O diba, resupply mission saan? Sa loob ng EEZ natin mga tol. Sa loob ng Exclusive Economic Zone. Sino may karapatan dyan? Pilipinas mga tol. Pero tignan mo, kinokontra tayo ng China, pinagbabantaan nila tayo, binabalaan nila tayo. Hindi kwentong barbero yan mga tol ha. O, kita mo yung mga nakaraan. 'Di ba? Meron tayo resupply mission diyan July 27 mga tol. Anong nangyari? June 17 ba o July 7? Tama, June 17 mga tol. Anong nangyari? Natatandaan ninyo kung anong nangyari? O 'di ba sumugod sila mga tol? 'Di ba may naputulan pa nga ng daliri mga tol na sundalo natin eh. Sa loob ng exclusive economic zone natin 'yon mga tol ah. Magkakagulo kung magkakagulo. Di tayo matatakot dyan. Or will continue. As the President said, this is regular, routinary activity because it is our right to resupply our troops in BRP Sierra Madre no matter what. Many ways how to enforce the law. We will not be deterred in continuing to rotate our troops and to provide them with our appropriate supplies. Ba't kaya tumatahol tong China? Natatakot na ba talaga sila? Ano sa tingin niyo? I-komento sa baba. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Bilang isang Pilipinong totoo mga tol, hindi yung tuta ka ng China o tuta ka ng ibang bansa o kaya naman pro-China ka. Diba? Bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo ngayon sa ginagawa ng bansang to sa atin? Diba? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.